Under siya, tapos papatayin ko to. Meron siyang konti akong maririnig pa na tunog. 2 years and 7 months, yun yung tunog niya. Yun. What's up mga amigo? Alright, today nais kong ipaalam sa inyo na itong Yamaha Sniper 155 ko ay 2 years and 7 months. Alright! Woo! Picture muna ako mga amigo para sa thumbnail. Yun pang thumbnail Hey! So ayun nga mga amigo, after 2 years and 7 months, alright, kung napansin nyo naman, 2 years and 7 months, goods na goods pa rin. And yung nga pala, yung battery pala ng remote na to is napalitan ko na siya. Yung battery naman sa motor, goods na goods pa rin naman siya. Standard pa rin naman yung battery. When it comes sa kanyang suspension mga amigo, unahin natin yung suspension sa likod, which is RCB na nga yan. When it comes sa mga maintenance kasi mga amigo, bukod tanging change oil lang, oil filter, and air filter, yon napalitan ko na rin pala yan. Nasubukan ko naman napalitan yung air filter nya. Basic na lang sa akin yan pag nagpalit ulit ako. At pagdating sa mga gulong nya, ayan, Beast tire po yan, Beast Slash yung version na to ng gulong nya. Ganda na itong gulong na to mga amigo. So, all goods talaga gamitin yung gulong na to. Mapa off-road man siya mga amigo, kayang kaya ng gulong na to, no? Yung tambucho natin, ayan, walang cover yan. Mas maangas siya tignan pag nakaganyan ng design nya, no? Kung mapapansin yung mga amigo, parang hindi siya stock tignan, no? Nadudulas sa gulong na to, no? Which is yun yung nararanasan ko before sa stock ng gulong ni Sniper 155. So dito sa Beast Flash mga amigo, solid. Nag-ride nga pala kami dun sa Tanay. Marami ako nadaanan na mga medyo madulas na daan, pero kumakapit naman siya. Gandang tignan ng Sniper mga amigo, no, kung wala siyang top box. Okay, siya tignan talaga pag walang top box. Pero kasi kailangan ko rin minsan talaga ng top box, especially pagka nagra-racket ako sa Lalamove mga amigo. So ayun, back to the topic mga amigo. Sa brake caliper nya, yung front and rear nya stock pa rin po yan. Brake pad natin hindi ko pa napalitan yung Bendex na to, which is napakadelikado pala talaga na ito sa disc plate natin. Mapapansin niyo, ayan, yung disc ko yung napupud hindi yung brake pad. Ganon din niya sa harap, pero sa harap hindi naman siya ganon ka pudpud, or what I mean is yung hagod niya is sakto lang. Yung sa likod lang yung problema ko, medyo malalim na. Papalitan ko na ng brake pad. Nung nakaraan pa dapat kaso naging busy ako. Radiator niya mga amigo, ayan, kung makikita nyo malinis po yan. Nilinisan ko talaga yan. And para siyang bagong tignan pa. All goods pa rin naman yan. Hindi ko naman na-experience yung yung overheating issue na sinasabi nila. Yun yung nararanasan ng ibang mga paps natin, ng mga owner din ng Sniper 155 na nag-overheat daw yung motor nila. Sa akin, ever since 2 years and 7 months, hindi ko pa naman na-encounter yon yung overheating na sinasabi nila. O hindi ko pa naman na-experience yun. Wag naman sana, yun yung pinaka-delicates or senyalis yun na either yung fan mo or yung radiator mo yung may tama. Tignan natin mga amigo yung compartment nya. Ayan, compartment nya, 2 years and 7 months, malinis pa rin siyang tignan. Ayan, wala dito yung tools ko nga pala na iwan ko sa bahay. And yan, makintab pa rin naman siya. So far wala pa naman siyang gaanong gasgas. Dapat malinis talaga yung area na to kasi andito yung air filter nya. And wag natin lagyan dito ng anumang basahan kasi dito umihigop ng hangin yung air filter natin. At ayun, upuan niya pala mga amigo, stock pa rin to. Grabe, bagong bago pa rin siya, walang indikasyon na kailangan siyang palitan. Mga December ata, mga ganun, nagkaroon ako ng 13-month pay. Bala kong bilhan na to ng camel seat, which is apakaganda rin ng design ng pagka-forma nung camel seat na yon. Kaso hindi ko siya tinuloy na bilhin kasi okay pa naman to yung stock ko. Ang bala ko kasi gusto kong munang mapudpud tuloy. Gusto kong maging luma muna to, or hindi na siya kayang gamitin, So yun, as long as nagagamit ko pa naman siya, okay, goods pa naman siya, hindi ko muna siya papalitan ng anumang aftermarket na seat. Nakita nyo naman sa mga dati na nating audience sa YouTube or mga viewers na natin, subscribers and viewers, ito na nga yung mga pinalit nating parts, RCB,
Throttle cable natin RCB. Yung clutch cable ko, bala ko na rin palitan yan kasi duda ako doon sa clutch cable ko. Parang minsan iba yung ramdam ko kapag nag-shifting ako ng gear, parang may hagod na ewan, parang magaspang kumbaga. I-check ko na lang din, general cleaning ko tong motor ko. Ayan siya mga amigo, after 2 years and 7 months, RK set na sprocket, chain and sprocket I mean, no, ay medyo may pahiwatig na siya na palitin na kasi ayan, kung makikita nyo, ayan, no, parang hindi ko pansin ko parang yung lagotok niya iba na rin yung tunog niya o kahit may lubricant na siya and may oil na rin. Usapan natin sa front shock niya naman mga amigo. Pinarepack ko na rin pala yan mga amigo. So far ang ganda talaga ng performance pala kapag nirepack yung stock natin na front shock. Talagang all goods, no, na iparepack natin yung ating front shock. Hindi naman mga amigo, ayan, sa mga headlight niya, sa kilay niya, ayan natin yung hazard light niya. Napakaangas na tignan pag naka-hazard light. Ayan, makikita nyo mga amigo, solid pa rin siya or yung likod ng motor ko. May mga konting gasgas na, syempre normal lang yan. Ayan, tulad na ito, side fairings mga amigo, may mga gasgas na rin. Digital panel, ayan, yung cover pala natin dito. Ayan, pagka uwi ng motor ko sa bahay, binilang ko na, in-orderan ko na agad sa Lazada ng ano na ito, panel protector. Performance niya, mamaya subukan natin. Usapan naman natin mga amigo about sa keyless niya. Tinatawag nating version, no, ni Sniper 155 na merong keyless and disuse. So ito sa akin keyless siya at ang kadalasan ko narinig before, no, kapag ka keyless daw yung motor is masirain at parang alam mo yun, yung parang sinasabi nila na wala nang ibang way kapag ka nasira yung ating keyless. So sa akin naman, na patunayan ko naman sa inyo mga amigo na after 2 years and 7 months all goods pa rin naman siya and ayun nga, wala naman nag-issue when it comes sa keyless niya and especially dito sa knob niya, no, na lagi kong ginagamit. Ang technique ko lang mga amigo or tips ko lang sa inyo kapag ka pinapatay natin yung motor natin, inuuna ko itong kill switch. Hindi ako gumagamit ng diretso kasi ayan, ipapakita ko sa inyo mga amigo bibigyan ko yun ng sample. Ayan, uma-under siya tapos papatayin ko to, meron siyang konti akong maririnig pa na tunog, which is yun yung mas maganda na technique kapag inuuna mong kill switch. Kasi kapag pinapatay ko yung kill switch mga amigo, naririnig ko yung ano, yung parang may tunog pa na yung FI niya ata na mamatay ng tuluyan yung engine, no, bago mag-off, no, meron tunog na maririnig tayo. Pero kapag inuna kasi natin tong ano mga amigo, yan, pag inuna agad natin to or nag-direct tayo sa keyless na mag-off ng engine, parang ano, parang delikado para sa akin, no, kasi yung engine natin nadadirect siya or parang nabibigla siya pag pinapatay. So yun lang yung para sa akin mga amigo. Sa 2 years and 7 months ko, di ba, napatunayan ko naman sa inyo na ganun yung routine ko, no, kapag ino-off ko yung motor ko. Effective naman siya, kaya walang naging problema, di ba? Naging system, dual piston natin, goods na goods to. Nung ginamit ko to yung pababa ng Marilake and mga banking doon, no, grabe, ang laking pakinabang talaga ng dual piston, especially siguro kung naka ABS na rin to. Sana dumating na nga yung ABS na version neto Sniper 155. Sa akin all goods naman yung dual piston mga amigo. Malaking tulong siya, pero depende na rin sa pag-iingat natin. Sound check naman tayo sa engine. Ayan, 2 years and 7 months, yun yung tunog niya. Linis niya pa rin pakinggan mga amigo, no? Smooth pa rin siya. Yun. Para sa akin all goods talaga yung stock. Kita nyo naman, di ba? 2 years and 7 months. Ang ganda pa rin ng takbo, performance ng motor ko, di ba? Basic maintenance lang naman yung ginagawa ko sa motor ko. Check naman natin mga amigo, fuel consumption niya. Ayan, yung average niya is 53.1 km per liter. Grabe, napakatipid. Lagi ko nga sinasabi sa inyo mga amigo, para sa akin ito yung pinakamatipid na underbone dito sa Pilipinas when it comes sa 155 displacement or 150 cc pataas, no. Grabe, napakatipid na itong motor na to. 53 km per liter, minsan lang tayo makakita ng ganong katipid na underbone na 155 cc na. Kilometer naman natin 40,392, so almost 40,400 na rin yung odometer na ito. Yun, siguro mga 45,000. Yun, magpapapalit na ako ng fuel filter and
ipapa-FI cleaning ko na rin to. Pagsasabay ko kasi yun yung nakalagay sa manual. Mags pala naman ito mga amigo, stock din to, both rear and front. Wala pa namang indikasyon na may bengkong. Goods na goods pa rin naman yung mags ko. May combination siya sa 130 by 17 na size ng aking gulong. Pero hindi naman ako nabibitin sa performance niya. Nung nag-adjust tayo or nagdagdag tayo ng tama ba, laki ng gulong. Combination lang din naman natin, RK chain and sprocket, which is 1448 din yung size. Madalas dito ako dumadaan sa sa Lambang Sora, tapos labas ko Mindanao Ave na. Kasi traffic doon sa Quirino Highway. Iniiwasan ko yung traffic. Malakas sa kulant pag traffic. Speaking of kulant nga pala mga amigo, mabilis siyang maubos kapag traffic din yung lugar. So ayun, sabuhan natin yung performance niya dito. Mindanao Ave. Let's go! Malawak lang yung daan mga amigo, tapos medyo mahaba, yung traffic, grabe. Tapos agad ko 150, joke lang. Pero ayun nakita nyo naman yung performance niya. Hindi sa pagiging kamote mga amigo, binigyan ko lang kayo ng example para makita nyo na 2 years and 7 months hindi pa rin naman nagbabago, wala pa rin kupas yung Sniper 155. And quality din naman kasi Yamaha, reliable naman talaga pag Yamaha mga amigo. Depende na lang din talaga sa owner Ayan, tulad na ito mga amigo, traffic tayo. Napapansin ko ang init dito sa sa bandang leg shield ng kanyang fairing. Yung singaw yung nararamdaman ko. Pero hindi naman siya totally kainit tulad ng dati nung bago-bago pa lang siya, nung under break in pa lang yung motor ko. Pero ngayon okay naman siya, all goods. Hindi naman ako komportable naman ako sa kanya kahit na ganun, merong konting init sa bandang baba. Uy, grabe. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nanonood sa YouTube channel natin and sa nag-aabang sa mga ganitong content natin mga amigo. And salamat sa mga patuloy nagla-like and comment. Maraming salamat po mga amigo. Sana mayroong magsuporta sa ating decision na gagawin. O nga pala, napansin ko kanina nung dumadaan tayo tulad nito ng mga lubak-lubak. Dati nung stock pa yung front shock natin and rear shock, grabe iba yung pakiramdam ko, parang sisira ang lambot ng shock sa likod and sa harap. Pero nung nagpalit tayo ng RCB, tapos pina-repack ko na rin to yung harap ng shock natin, doon ko na pansin na grabe iba talaga pala yung performance ng aftermarket na RCB na brand, and yung pag pina-repack na yung front shock natin, ang layo ng pagkakaiba. Kasi pangit talaga mga amigo pag sobrang lambot yung natin, yung mga shock or yung suspension natin. Mas maganda talaga yung medyo matigas, yan tulad na itong RCB. And pagdating naman sa repack, wala naman kayong
eh dapat ipangamba. Maganda siyang gamitin kahit sa off-road. Let's go! Sobrang ano niya, sobrang gaan niyang gamitin. Opya. Tingnan natin dito ng banking. Banking tayo mga amigo. Ito yung gusto ko dito eh, pagka mag-enter na tayo ng West Ham. Dito ko na lang patapusin yung video natin mga amigo. Once again, this is Kamating Noity Opya. Grabe oh. Basic na basic, parang hindi ko ramdam yung lubok. Wala na. Wala na yung lagat ng front shock. Pahamol ko na yun mga amigo. Wala na talaga kasi hindi ko na maramdaman kahit gano'n pa kalubak. Ayan, ayan oh. Tulad din oh, parang sumasabay na lang sa agos. Alright, so ayan. This is Kamating Noity. Laging nagpapaalala sa inyo na huwag mo kalimutan laging mag-ride safe. Peace out! Dabudi! I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, track